Kumusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating channel na kung saan ang usapin tungkol sa diskarte sa pag-ibig. Ngayon, pag-uusapan natin ang 8 tips icebreakers na mga tanong. Guys, kung may titikahan ka o popormahan kang chika babes, syempre, hindi naman pwedeng hindi mo siya kakausapin, diba? Kaso ang problema, lalo na't hindi pa talaga kayo masyadong magkakilala, ay minsan o kadalasan ay nabablangko ka kung ano ba talaga ang dapat o hindi dapat mong sabihin. Kaya kung nakikita mo ang sarili mo sa ganitong sitwasyon, ang video na ito ay para sa'yo. Magbibigay ako ng mga actual na bagay na pwede mong itanong o pag-usapan sa tina-target mong chika babes. Tara, simulan na natin. Number 1. Ano ba ang typical na araw mo? Maganda at napakasimpleng icebreaker itong mga ka-Diskarte Chicks. Sa tanong na ito, medyo sinusubukan mong mag-open up siya sa iyo ng light conversation na simple at madali namang sagutin ng isang babae. Usually, ikukwento lang naman niya sa iyo ang mga morning routines niya bago siya pumasok sa trabaho. Assuming na nagtatrabaho nga siya, no? Kung siya ba ay nagko-commute o may sasakyan ba siya, papasok, etc. Good questions ito lalo't bago pa lamang kayong magkakilala. Question number 2. Paano ka nakapasok sa trabaho mo? Ina-assume ko mga ka-Diskarte Chicks na nagwo-work ang dinidigahan mong chika babes dito Example, nagtatrabaho siya bilang isang sekretary sa isang pribadong opisina o sa gobyerno. Pwedeng ganito ang itanong mo. Sheila, paano ka nga pala nakapasok sa company ninyo? Siyempre, ikukwento naman niya sa inyo. Pagkatapos, i-follow up mo siya ng, okay. So, saan ka naman connected bago ka pumasok dito sa kumpanya ninyo ngayon? Ang ganyang follow-up question ay okay kasi binibigyan ka ng idea tungkol sa work history niya. At usually okay lang naman sa mga babae na ikwento nila ang work history nila. Then, pwede ka pang mag-follow up ng bago dyan, saan ka naman connected pa? Maganda ito kasi nagpapakita ka ng interest sa kanyang work. Minsan kung marami na siyang work experiences, hindi nyo namamalaya ng oras at pabor ito sa inyo kasi mas nakakasama mo siya at in a way, mas nagkakaroon kayo ng bonding time. Question number 3. Yan ba talaga ang gusto mong trabaho? O meron ka ba talagang ibang pangarap na trabaho? Isa pang magandang tanong ito kasi medyo lumalalim ng kaunti ang gusto mong malaman sa kanya. At usually, sasabihin niya, well, actually, hindi naman kaso, alam mo na, hindi naman kaya so heto ang naging work ko ngayon. Pwede mo itong i-follow up ng, kung hindi problema ang pera, ano ba talaga ang gusto mong maging? Yan, malamang mag-open talaga siya sa'yo ng kanyang pangarap sa buhay. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman, i-hit mo na subscribe button. Question number 4. Saan ka ba talaga magaling o ano ba talaga ang hilig mong gawin? Ang tanong na ito ay isa pang magandang tanong kasi gusto mong ilabas niya ang talagang hilig niyang gawain. Example, ay mahilig talaga akong magluto o talaga ano naman ang special recipe mo.
Kailangan sa bawat main question mo, maghanda ka ng panundot na follow-up questions to keep the conversations going. Number 5. Saan ka nga pala pinanganak? Siyempre may chance na baka hindi siya pinanganak sa parehong lugar ninyo ngayon, or kahit na pareho kayong pinanganak, halimbawa sa Maynila, mabibigyan ka ng mas maraming pagkakataon para kumonek pa sa kanya. Halimbawa, pareho kayong pinanganak sa Manila, pwede mong itanong, so minilenya ka talaga. Saan banda rito kayo tumira noon? Pwede niya nga sabihin, sa Blumentritt ako lumaki. Talaga? Malapit lang ako sa Rotonda, doon naman ako lumaki. So nagkakaroon kayo ng pagkakaparehong lugar na pag-uusapan. Kung bagay, nag-e-explore naman ng mga common things between sa inyong dalawa. Number 6. Travel. Saan ba yung pinakamagandang lugar ang napuntahan mo na dito sa Pinas? Again, dito ay sinusubukan mo maghanap ng common ground sa inyong dalawa. Example, sagot niya ay, sa Baguio, ang pinakamagandang lugar na napuntahan ko so far. Kung nakapunta ka rin doon, pwede mong i-follow up. Napuntahan mo na rin ba doon yung Igorot Kingdom o sa Katedral? Hayaan mo siyang sumagot. Alin doon ang pinakamaganda para sa'yo? Kung hindi problema ang oras at budget, saan ang dream places mong puntahan? Number 7. Ano naman ang usualing ginagawa mo kapag day off mo? Dito ay tinitingnan mo naman ang ibang opening mo sa kanya na kung saan pwede mo siyang ayain pang makipag-date. Example, wala naman sa bahay lang ako nood ng Netflix. Pwede mo i-follow up ng, wow, nung series ba pinapanood mo? Pag sinabi niyang usually movies lang, hindi ako mahilig sa mga series kasi ang haba eh. Okay. Nung klaseng movies ba type mo? Horror, comedy, drama. At kung ano man ang isasagot niya, dapat may simple kang panundot na follow-up questions. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman, i-hit mo na subscribe para. Number 8. Ano ba yung dream mo sa buhay? Okay din na tanong ito kasi dito ay magkakaroon ka ng idea kung medyo align ba kayong dalawa. Halimbawa, sinabi niyang gusto ko magkaroon ng sariling business kasi ayaw ko nang mamasukan eh. At kung ikaw naman ay business-minded din na tao, may chance na compatible nga kayo. Another example, gusto ko magkaroon ng malaking mansyon, mag-travel around the world, matikman ng marangyang buhay. Tapos ikaw naman ay isang factory worker. Malamang sa malamang hindi kayo align sa bagay na yan. Pero syempre, hindi ibig sabihin hihinto ka na. Ang point tinetesting mo rin yung compatibility ninyo. Guys, sa pagtatanong, ito ang ilang pointers na dapat ninyong isaalang-alang. Number 1, keep it short and simple. Huwag kayong magtatanong ng mahirap at komplikadong mga tanong tulad ng ano nangyari sa mga magulang mo? Bakit di sila naghiwalay? Hindi yan tanong para sa nagsisimulang dumiga at hindi yan appropriate na tanong. Number 2, keep it light. Sa simula, mga light questions lang itanong ninyo muna. Huwag masyadong heavy agad, baka naman magulat siya sa inyo. Example, ilan na ba naging boyfriends mo? Hindi yan tinatanong kapag bago pa lamang kayong magkakilala.
Na pangatlo, be prepared. Dapat bago kayo mag-approach sa kanya o bago kayo makipag-date sa kanya, meron ka na rin nakahandang mga tanong para hindi mahirap para sa inyo. Work, family, self, dyan na muna ninyo ipaikot ang inyong mga tanong. Kasi light lang yan. Huwag ka muna magtanong ng tungkol sa mga past relationships niya. Diyan pa lang ang dami nyo ng pag-uusapan. Pang-apat, keep it casual. Huwag kang masyadong formal sa pagtatanong mo. Dapat casual lang. Hindi yung parang nag-i-interview ka. Learn the art of questioning. May mga paraan na parang hindi ka naman nag-i-interview. So guys, yan ang mga basic guide na dapat ninyong malaman kapag bago pa lamang kayong magkakilala ng babae. Remember, ang purpose ng pagtatanong mo ay para maging komportable siya sa'yo. At syempre, mabigyan ka ng idea tungkol sa pagkatao niya sa basic level na muna. At syempre, to create a bonding na rin between sa inyong dalawa. Narito ang aking isang mensahe para sa inyo mga ka-discarte chicks. Para sa mga bagong kilala, mahalaga ang tamang tanong upang buksan ang usapan. Gamitin ang mga simpleng tanong na ito para magpasimula ng magandang pag-uusap. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.